Uy, mga kaalamat, kumusta? Handa na ba kayong maghukay ulit ng mga kwentong nagbibigay kulay sa kasaysayan natin? Okay, simulan na natin ang paghihimay na ito. Isipin nyo, nakahimlay sa pagitan niyang Iloilo at Negros ang isang islang literal na paraiso. Sobrang tahimik na lugar at yung simoy ng dagat. Ay nako, halos kasing tamis ng mga sikat nilang prutas. Pinag-uusapan natin ang Guimaras, of course. Ngayon, hihimayin natin ang pamana at kasaysayan ng islang ito na talaga namang bumibihag sa atin hanggang ngayon. Pero, teka, naisip niyo na ba kung bakit Guimaras? Paano nga ba nakuha ng isla ang pangalan na to? Alam nyo, sa likod ng ganda at tamis ng lugar, may nakatagong kwento. Hindi lang yan basta inimbento o pinulot sa mapa ng walang dahilan ha. Actually, may isang sobrang madamdamin pero medyo tragic na love story na nakakakubli sa likod ng pangalan nito. Isang wagas na pag-ibig na naging mismong pundasyon ng buong isla. Para mas magets natin yan, dumako tayo sa unang bahagi, ang alamat ni Gima at Aras. Balik muna tayo sa unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, noong mga dato pa ang namumuno sa atin. Dito magsisimula ang kwento. Ang talagang nakakaiwi rito, sobrang magkasalungat sang dalawang bida natin. Eto si Gima, napakaganda at sobrang bait na anak ng isang super powerful na dato. Literal na prinsesa ang datingin. Tapos sa kabilang banda, andyan si Aras, isang sikat, matapang at marangal na mandirigma. Siyempre, na-in love sila sa isa't isa. Kaso, bawal yung pag-ibig nila. Mahigpit na tinutulan ng tatay ni Gima. As in, no way. Bawal na pag-ibig talaga. Dahil sa sobrang higpit ng dato, gumawa ng desperadong hakbang yung dalawa. Dito na nag-umpisa ang sunod-sunod na madilim na pangyayari. Una, tumakas sila sa kalagitnaan ng gabi gamit lang ang isang napakalit na bangka. Ikalawa, parang hindi nakisama ang tadhana. Sinalubong sila ng isang napakalakas na bagyo sa gitna ng laot. At yung ikatlo, at ang pinakamalungkot, tuluyan silang nilamon ng nagngangalit na alon. Walang panama ang dalawa sa galit ng kalikasan. At ito na siguro ang pinakamasakit na eksena sa alamat. Isipin nyo yung bigat ng emosyon. Sa gitna ng panganib, hampas ng alon, at hagupit ng hangin, maririnig mo yung nagmamakaawang boses nila na tinatawag ang isa't isa. Sumisigaw ng Gima, tapos sasagot yung isa, Aras, hanggang sa wala na. Matapos ang palitan ng sigaw na yon, hindi na sila muling nakita kailanman. Pero wait, hindi dyan natatapos ang lahat. Ayon sa kwento, sa mismong spot kung saan sila lumubog at nilamon ng dagat, may isang himalang nangyari. May isang isla na bigla na lang sumulpot mula sa kailaliman ng dagat. Para bang ayaw patalo ng pag-ibig nila, di ba? Kaya bilang alaala sa sakripisyo nila, tinawag ng mga tao ang bagong isla na Guimaras. Pinagsamang Gima at Aras, magkasama forever. Ang ganda ng kwento, no? Pero bilang mga mausisa nating viewers, tingnan naman natin ito sa kabilang anggulo. Dito tayo papasok sa ikalawang bahagi, ang lingwistikong perspektiba. Kasi bukod sa alamat, may mga teorya rin ang mga eksperto kung paano nakuha ang pangalan ng isla. So, ang pinaka-crucial na salita rito ay Himalus. Base sa mga historical records, nung panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ito talaga yung madalas na ginagamit para tukuyan ang isla. Sa mga lumang dokumento, hindi siya agad-agad na naging Guimaras. Himalus muna siya. May iba pa ngang sinasabi ang mga eksperto. May teorya na ang Guimaras daw ay galing sa mga paglalaro ng mga Portuguese na manlalakbay na napadaan doon. O kanya naman, base sa mga topographical na mapa ng mga Espanyol. Pero alam nyo kung ano ang maganda? Kahit ano pang nakasulat sa mga lumang papel, mas pinapaboran at binubuhay pa rin ng mga lokal yung alamat ni Gima at Aras. Mas may hugot kasi at mas sumasalamin yun sa tunay na koneksyon ng mga tao sa lupang sinilangan nila. Ngayong gets na natin ng pinagmulaanan ng pangalan nila, fast forward naman tayo sa panahon. Pasok tayo sa ikatlong bahagi. Mula sa subprobinsya patungo sa pag-unlad. Titingnan natin kung paano nag-evolve ang isla politically at economically. Ang galing din ng timeline nila eh. Nagsimula nung panahon ng Espanyol, kung saan kilala pa itong Himalayus. Tapos, sa sobrang habang panahon, naging sub-province lang ito ng Iloilo. Literal na nakadikit ang pamamahala sa kanila.
hanggang sa dumating ang game changer na petsa, May 22, 1992. Ito ang araw kung saan opisyal na naging isang ganap at malayang probinsya ang Guimaras, isang napakalaking milestone para sa kanila. At ano naman ang nangyari mula nung naging independent sila? Mula sa pangalan na hango sa trahedya, tingnan nyo naman kung nasaan sila ngayon. Sila lang naman ang buong pagmamalaking may hawak ng titulong tahanan ng mga pinakamatatamis na mangga sa mundo. Seryoso, yung mga mangga nila dito, inaabot pa sa mga international royal banquets. Grabe 'di ba? Mula sa pighati ni Nagima at Aras, bumangon sila at naging simbolo ng tagumpay. Kaya kung iisipin natin, ang Guimaras ay isang tunay na hiyas ng kabisayaan na may bitbit na dambuhalang kwento. Paalala ito sa atin na kahit gaano man kaliit ang isang lugar sa mapa, may nakatago palaging malaking kwento riyan. Mula sa madamdaming trahedya sa laot hanggang sa bawat matamis na kagat ng kanilang gintong mangga. Ngayon, bago tayo maghiwalay, gusto kong marinig ang boses ninyo, lalo na sa mga kaalamat nating nanonood ngayon na taga Jordan, Buena Vista o kahit saan man sa Guimaras. Narinig nyo rin ba ang eksaktong versyon na to ni Nagwima at Aras nung bata kayo? O baka may iba pa kayong kwento na alam? E-comment nyo naman sa ibaba para mapag-usapan natin. At syempre, kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Alam at PH para sa mas marami pa nating paghihimay. Hanggang sa muli mga kaalamat! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.